Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong talata ngayon ay makikita sa aklat na ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kabanatang 1, talatang 6 at 7. At ganito po ang sinasabi, dahil dito ay ipinaalaala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Ikalawang Timoteo 1, talatang 6 at 7. Pinamagatan ko po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon na paningasin mo ang kaloob ng Diyos. Ano mang bagay na hindi sinasanay, baging ito'y sa larangan ng palakasan, ng pangangatawan, paggamit ng mga kasangkapan sa paggawa, o sa pagsasanay sa larangan ng musika, o maging sa pagtuturo, pangangaral o komunikasyon, at sa iba pang bagay katulad ng makina na matagal nang hindi umaandar, maraming gamit na elektrisidad, ito'y kinakalawangan na, ika nga ng marami. At bago maggamit uli ay kinakailangang magsimula sa pasimula at magsanay, at kung minsan hanggang sa mauwi na lang sa walang kabuluhan. Ganyan ang nangyayari sa ibang mga anak ng Diyos, na binigyan ng mga iba't ibang kaloob ng Espiritu, ngunit nakalulungkot, ang iba'y sinadyang hindi na ginagamit, hanggang sa nawalan na ng kabuluhan ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya nga, ipinalalahanan ni Apostol Pablo si Timoteo na anak niya sa pananampalataya, at pinatungan niya ng kanyang mga kamay na huwag pabayaan ang kaloob ng Diyos na nasa kanya, kung hindi sa halip kanyang paningasin ito sa pamamagitan ng paggamit niya ng kaloob, katulad ng pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo ni Kristo, magsikap sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata, sumaway, mangaral na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ikalawang Timoteo 4:2. Sa talatang 9 nito ding kapitulo 1 ng pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, sinasabing iniligtas tayo ng Diyos at tinawag ng banal na pagtawag para sa kanyang kalwalatian at itinalaga sa gawaing paglilingkod para sa kapakanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Mga kapatid kay Kristo, alalahanin natin na lahat tayo ay mayroong kaloob na iba't iba, ngunit ang lahat ng mga ito ay dapat paningasin sa pamamagitan ng paggamit sa araw-araw ng ating buhay. Baka tayo tuksuin ng kalaban hanggang sa hindi na natin paglilingkod dito sa Diyos at mawawala ng kabuluhan. Susulat ang Ebanghelyo ni Mateo sa Kabanatang 25, talatang 14 hanggang 29, itinulad ang kaharian ng Diyos sa isang mayamang tao na bago siya umalis ay binigyan ng kanyang mga alipin na kanya-kanyang pananagutan sa paggawa, at inaasahan niya na sa kanyang pagbabalik ay ginawa ng bawat isa ang kanyang tungkuling gawin. Ngunit noong siya'y bumalik, nasumpungan ng isa'y walang ginawa sa pinagagawa sa kanya ng kanyang Panginoon. Pakinggan ninyo ang dalawang magkaibang pangungusap ng Panginoon sa kanyang mga alipin. Doon siya hindi ginamit ang kanyang talento, ang sabi ng kanyang Panginoon, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mo ako'y gumagapas sa hindi ko inasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan? Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisapangalakal ng salapi, at ang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin, pati na ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan
at siya ay magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala pati pa ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Doon sa mga gumawa ayon sa kanila ay ipinagkatiwala, ganito ang pangungusap ng kanilang Panginoon. Mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, lahat tayong tunay na mga anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus ay binigyan tayo ng kani-kanyang kaloob ng Espiritu, at sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, lahat tayo ay magbibigay sulit sa Kanya. Ano naman kaya ang sasabihin niya sa atin patungkol sa mga kaloob ng Espiritu na ipinagkatiwala niya? Mayroon ba kaya tayong pagtitiwala na makakarinig tayo ng mabuting komendasyon sa Kanya, gaya ng Kanyang sinabi sa mga tatapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon, pagpalain kayo ng Diyos. Manalangin po tayo. Banal naming Ama na nasa langit, salamat po ng marami na aming kaligasan ay sa biyaya mo lamang sa pananampalataya kay Jesus na siyang tumubos ng aming mga pagkakasala. Ngayon po bilang ganti doon sa pagliligtas mo sa amin at sa iyong banal na pagtawag, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na magawa naming makapaglingkod sa iyo ayon sa kaloob na ibinigay sa amin. Sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus, inihiling namin at pasalamatan ang lahat ng ito. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.